I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng ating bida na si Hajin at ng ikalawang batang Panginoon na si Guan Pyong. Ngunit nang maglalaban na sana ang dalawa, pinigilan sila ng unang batang Panginoon na si Jin Guanyong. Nakita ni Hajin na siya ang pinakamahigpit niyang karibal ngayon sa pagiging tagapagmana dahil pareho na nilang naabot ang Ultimate Demon Realm. Nakarating na sa Demon Lord ang balita ukol sa pagbabalik ni Jin Guanyong at ang naging paghaharap ng lahat ng mga disipulo. Sa pagpapatuloy ng kwento, sa palasyo ng Demon God ay nakarating ang isang bagong ulat sa Demon Lord na ipinadala ng General Strategist na si Ho Yosong. Nilalaman ng ulat na ito ang progreso ng rehabilitasyon ng Joxa family. Komento ng Demon Lord, mabilis yun ah. Nakangiting paliwanag ni Ho Yosong, ang Joxa family ay mabilis na nakakabangon, parang himala, kahit na isaalang-alang pa natin na tinutulungan sila ng Thousand Treasure Gold family. Mukhang sobrang determinado silang makabalik ng mas malakas. Sabi ng Demon Lord, maaaring natigil man sila sandali, ngunit sila pa rin ay mga demonic martial artist. Sigurado akong nagalit sila dahil natalo sila sa sarili nilang tahanan. Sang-ayon naman ni Ho Yosong, ganun din ang paniniwala ko. Tanong ng Demon Lord, bakante pa rin ba ang posisyon ng patriarka? Sagot ni Ho Yosong, oo. Si Hong Yoren, ang anak na babae ng dating patriarka, ang kasalukuyang sunod sa linya upang maging kandidato, pero tinuturuan at ginagabayan pa siya ngayon ng matriarka ng pamilya Thousand Treasure Gold. Inaasahan kong magpapatuloy ang mga pag-uusap tungkol sa posisyon kapag natapos na siya sa pag-aaral sa ilalim ng Martiarka. Habang umiinom ng alak, pinagnilayan ng Demon Lord ang sitwasyon. Sabi niya sa isip niya, ang kalawangin na espada ay dapat sirain sa halip na putal asin. Iyan ang kasabihan na sinusunod at pinapamuhay ko hanggang ngayon, at ipagpapatuloy kong sundin ito. Ngunit ang espadang nais kong sirain ay tinatasahan ngayon. At ang pagbabalik na ito ay bunga ng ikatlong disipulo. Pero syempre, sa tingin ko ay hindi niya ito naisip ng ganito kalayo. Binasag ni Ho Yosong ang katahimikan at nagtanong, Demon Lord, tungkol naman sa mga usapin sa Yunnan. Hindi ba't sobrang delikado ng Beast Palace, kahit para sa isang tao na nakarating na sa Ultimate Demon Realm? Sabi ng Demon Lord, hindi ko alam na pupunta siya sa Beast Palace. Nanlaki ang mata ni Ho Yosong sa di inaasahang sagot ng Demon Lord. Tanong ng Demon Lord sa kanya, bakit parang gulat na gulat ka? Sagot ni Ho Yosong, ngunit hindi ba nangangailangan ang mga disipulo ng iyong pahintulot upang makaalis mula sa lugar na ito? Sagot naman ng Demon Lord, iyan nga ang patakaran, pero ikaw ang masusing sumusunod sa mga patakaran. Mababakas ang pagkabahala sa mukha at tono ni Ho Yosong nang sumagot niya, kahit na totoo nga iyan, ikaw pa rin ang Demon Lord at ang kanyang guro. Inaasahan kong sasabihin niya man lang sana sayo ang tungkol dito bago umalis. Ngumiti ang Demon Lord habang inaalala ang ugali ng ikatlong batang Panginoon, at sinabi kay Ho Yosong, alam niyang walang kahulugan ang pahintulot. Natawa siya ng bahagya, habang iniisip ito sa kanyang sarili, alam niya na wala akong pakialam sa mga maliliit na bagay tulad nito, basta't magdala siya ng magagandang resulta. Dagdag ng Demon Lord, ang Yunnan ay nasa ilalim ng ating kontrol. Hindi lang natin ito binibigyang pansin. Magandang pagkakataon ito para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na namumuno. Ang sinabi ng Demon Lord at katulad ng sinabi ni Hajin kay Yo Gangwi. Dahil dito, ngumiti si Ho Yosong bunga ng magkahalong respeto at paghanga sa lawak ng pananaw ng Demon Lord. Sa kanyang isip, hindi niya maitatangging ang ikatlong batang Panginoon ay maaaring isang hakbang na mas malapit na sa Demon Lord, lalo na kung patuloy siyang susunod sa mga hakbang na nilalakaran ngayon at gagawin ng mga bagay na maipagmamalaki ng Divine Cult. Sabi ng Demon Lord, pwede ka nang umalis kung wala ka nang sasabihin.
Reklamo naman ni Ho Yosong, na bahagyang nalungkot, ha? Agad-agad, hindi mo man lang ako bibigyan ng tsaa. Samantala, sa gitna ng malawak at masukal na kagubatan malapit sa Guangxi, nagsimula ng maglakbay ang grupo ni Hajin kasama ang kanyang mga kasamahan, si Dumpil at Yogangwi. Mahaba ang kanilang paglalakbay, at sa bawat hakbang ay hatid ng kagubatan ang tahimik ngunit nakakabagabag na pakiramdam. Bitbit nila ang isang karwahe na naglalaman ng mga kagamitan at kaunting supply na kanilang magagamit sa misyon. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nagpasya silang huminto upang makapagpahinga. Nagtungo sila sa ilalim ng mga puno, kung saan ang mga sanga ay nagbibigay ng malilim na kanlungan laban sa mainit na araw. Habang nagpapahinga, sabi ni Hajin, "Phew, ang init pa rin. Hindi mo ba pwedeng palamigan ang paligid gamit ang iyong mga ice arts?" Tahimik na nakaupo naman si Yogangwi, at mariing sumagot, "Nagdesisyon akong huwag gawin iyon. Kapag naging komportable ang sarili sa lahat ng oras sa pamamagitan ng pagpapalamig kapag mainit at pagpapainit kapag malamig ay hindi nakakatulong kapag ikaw naipit sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong tiisin ang lahat ng uri ng hirap." Napatingin siya kay Hajin at saka nagpatuloy, sabi niya, "Sa tingin ko, mas makakatulong ang pagkaranas ng hindi komportableng estado ng walang ginagamit na kapangyarihan para masanay at matutong magtiis sa panahon ng kahirapan." Naging seryoso naman ang tingin ni Hajin at nasabi niya sa kanyang isip, hindi na masama. Maganda ang pananaw at mindset na meron siya. Nagpatuloy na lamang si Hajin sa pag-aasikaso sa mga kabayo, nang magtanong naman si Yogangwi, "Magiging ayos lang kaya?" Tanong ni Hajin, "Ang alin?" Naging seryoso ang tingin at tono ni Yogangwi, sabi niya, "Ang kapatid ko. Alam kong medyo kakaiba ito na marinig mula sa akin. Pero napakaganda ng aking kapatid." Hindi mapigilan ni Hajin na mapansin ang lalim ng pag-aalala na bumabalot sa kanyang kaibigan. Bahagyang kumunat ang noo nito habang nagsalita, na para bang hindi lamang mga salita ang inilalabas kundi pati na rin ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sabi ni Yogangwi, "Alam kong hindi sila gagawa ng anumang padalos-dalos na kilos maliban na lang kung nais nilang magsimula ng gyera, ngunit nag-aalala ako dahil ang mga tulad nila ay inuuna ang instinct kaysa sa rason." Sa narinig, napaisip si Hajin, ramdam ang kabigatan ng sitwasyon. Sabi niya sa kanyang isip, ang mga taga-Beast Palace ay kilala sa pagiging mabagsik at salbaha. Hindi na ako magugulat kung ginalaw nga nila siya. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinuan ay ang katotohanang ang pagmamadali ay hindi makakatulong upang mailigtas ang kanyang kapatid. Alam kong nag-aalala siya ng sobra para sa kanya. Sa kabila nito ay sinubukan siyang pakalmihan ni Hajin. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari iyon." Habang tumatayo, sagot ni Yogangwi, "Okay." Dagdag ni Hajin, hindi sila nag-iisa. Sinusubukan ng 3 palasyo na makapasok sa Zhongyuan. Kung may ginawa silang kahangalan, hindi magiging ligtas ang alyansa nila sa ibang palasyo. Makakakuha rin sila ng atensyon mula sa Zhongyuan. Tanong ni Yogangwi, "Ano ang ibig mong sabihin?" Sinusuri ni Hajin sa kanyang isip ang katangian at galaw ng mga palasyong ito. Sabi niya, bagaman mukhang bukas ang isipan ng Jiangho, pero sa totoo lang napaka-konserbatibo nito. Kahit matagumpay mang makapasok ang mga palasyo sa Zhongyuan, kung matutuklasan ng iba na immoral ang grupo sa puntong may naganap na panggagahasa, tiyak na katapusan na nila. Napagtanto naman ni Yogangwi na may punto nga siya. Dagdag ni Hajin sa isip niya, bukod pa rito, nakikipagtulungan sila sa Righteous Heavenly Alliance. Hindi sila magtatangkang gumawa ng ganoong klase ng bagay. Ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance ay maluwag sa sarili niyang kabuktutan pero mahigpit siya pagdating sa moralidad at etika ng iba. Natigil ang kanilang pag-uusap nang makaramdam sila ng isang banyagang presensya. Agad na hinugot ni Dumpil ang kanyang espada, handang depensahan ang batang Panginoon. Malakas na tanong niya, "Sino ang nariyan?"
Mula sa anino ay lumitaw ang isang martial artist na nababalutan ng itim na kasuotan. Mabilis ang kanyang galaw tulad ng hangin, tulad ng isang ninja. Nagpakilala siya, ako ay nagmula sa sekta ng Hao. May dala akong mensahe para sa ikatlong batang Panginoon ng Divine Cult. Iniabot niya ang isang papel na naglalaman ng confidential na mensahe. Nang mahawakan ito ni Hajin, sabi niya, natagalan din ito bago dumating. Mabilis niya itong binuklat at binasa ang nilalaman. Ngunit napuno siya ng pagkagulat nang malaman ang nakasulat. Napatanong siya ng isang malakas na, ano? Sa seryosong tingin at tono, tinanong niya, oy, totoo ba ito? Paliwanag naman ng tauhan, naghahatid lamang ako ng mga mensahe. Hindi ipinaapalam sa akin ang mga nilalaman ng pinadadala sa akin. Tanong ni Hajin, may mga sangay rin kayo sa Guangxi at Yunnan, hindi ba? Sabihin mo sa Vice Master na babayaran ko ito sa susunod. Kumuha ka ng impormasyon tungkol sa lahat ng bagay na nasa paligid ng kabundukan ng Ilaw. Naglalakbay kami gamit ang isang karwahe. Kaya mo naman kaming mahanap ng mag-isa, hindi ba? Seryosong tumingin pabalik ang tauhan at sumagot, babalik ako sa loob ng 5 araw. At parang hangin, mabilis din siyang naglaho, bumalik sa mga anino ng kagubatan. Di mapigil ang ma-curious ni Yogangwi kaya tanong niya, ano ang nakasulat? Ngumiti si Hajin at sinabi, sa tingin ko magiging mas madali ang mga bagay-bagay para sa atin ngayon. Sa gigil at determinasyon, humigpit ang kanyang pagkakahawak sa papel, habang tumatawang sinabi, plano ko sanang magpakamahiyain sa Beast Palace para mabawi ang kapatid mo, pero sa tingin ko hindi na pala kailangan yon. Samantala, sa Southern Savage Beast Palace, nakaupo sa kanyang trono ang Beast Palace Master na si Heavenly Tiger. Ang kanyang trono ay nababalutan ng balat at balahibo ng mababangas na mga hayop. Nakarating sa kanya ang ulat na nawawala ang tagapagmana ng Ice Palace. Sabi niya, napakabilis niyang makarating sa Hunan. Saan naman kaya siya biglang nagpunta? Nag-uulat sa kanyang harapan ang Lightning Hawk Chief ng palasyo na si Yagek. Sabi niya, ang kakaiba rito ay iniwan niya ang lahat ng mga gwardya ng Ice Palace doon at nawala siya ng mag-isa. Tanong ng Beast Palace Master, sigurado ka ba? Sagot ni Yagek, tinanong namin ang sekta ng Hao, kaya oo sigurado kami. Mababakas sa kanyang mukha ang pagkabalisa dahil sa di inaasahang pangyayari. Nakayuko siya at bahagyang nakahalukip-kap. Tinanong siyang muli ng Beast Palace Master, saan naman kaya siya nagpunta? Sagot ni Yagek, hindi nila alam. Nagalit ang Beast Palace Master at puno ng pagbabanta, tanong niya, niloloko mo ba ko ngayon? Mula sa kanyang ligiran at lumitaw ang isang napakalaki at napakabangis na tigre na umungol ng malakas. Seryosong sabi ng Beast Palace Master, ibig sabihin lang nito ay may pinaplano siyang gawin kung kaya't tumakas siya nang wala ang kanyang mga gwardya. Nang masilayan ang mabangis na tigre, nang inag sa takot si Yagek at pinilit ang sarili na makasagot, bagamat nauutol ay nagawa niyang sumang-ayon. Sabi niya sa isip niya, ay iyon ang halimaw na pagmamayari ng Palace Master, ang Tiger King. Matalim ang tingin ng Beast Palace Master at sinabi, kung ganoon, dapat ay inalam mo. Kinakabahang sagot ni Yagek, titignan ko ulit ang tungkol dito. Iniba ng Beast Palace Master ang paksa at sinabi, narinig kong madalas nagkakaroon ng alitan ang squad mo at ang squad ng Head Bear. Paano mo magagampanan ang mga tungkulin mo kung hindi mo man lang maresolba ang problemang iyan? Huwag mong isipin na tutulungan kita dahil lang ikaw ang ama ng disipulong pinakahinahangaan ko. Nakayukong pagsusumamo ni Yagek, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi kita bibiguin. Sabi ng Beast Palace Master, pinapanto ko na ang mga disipulo ko sa kabundukan ng Ilaw. Alamin mo ang tungkol dito bago sila makabalik. Sagot naman ni Yagek, salamat. Tila nakahinga na siya ng maluwag nang marinig ito. Gayunpaman, hindi pa rin tapos ang kanyang paghihirap. Naiwan ang Beast Palace Master sa kanyang silid kasama ang Tiger King.
Sabi niya, talagang nakakatuwa silang panuuri na nakikipagkompetensya sa isa't isa. Anyway, kung umalis ng mag-isa ang tagapagmana, ipinagpapalagay kung papunta siya umalis kaya siya para humanap ng gabay o anuman. Sa kahit anong paraan, dito rin siya magtutungo sa huli. Maligayang pagdating, anak ng Northern King. Samantala, sa mahirap na daan malapit sa kabundukan ng Ilaw, ang mga disipulo ng Beast Palace Master ay halos mawalan na ng lakas. Humihingal at basang-basa sa pawis ang isang babaeng disipulo, halatang hirap na sa matagal na paglalakad. Nakaabot na ba tayo ng 200 kilometro? Tanong niya sa isang kasama, ang kanyang boses may halong pagod at pag-asang matatapos na ang kanilang paglalakbay. Ngunit ang kasamang halos nakahiga na sa lupa sa sobrang pagod ay umiling at napahinga ng malalim bago sumagot, anong ibig mong sabihing nakaabot na? May kailangan pa tayong tahakin, hindi bababa sa 400 kilometro pa. Napamura ang babae sa narinig at bulalas niya, kainis, ang layo naman. Anong petsa na kaya tayo makakarating nito? Habang nagpapahinga ang natitirang mga disipulo, nagkaroon ng kaunting usapan tungkol sa kanilang ruta. Si Wung San, ang tagapagmana ng Headbear's faction, ay nagtaas ng kilay at nagtanong, bakit tayo dumadaan sa Poliko-Liko at mas malayong daan? Agad namang sumagot si Gui Ang, ang tagapagmana ng Lightning Hawks faction, nang may bahid ng iritasyon, kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Napangiwi si Wung San, halatang nena sa tugon. Siyempre, hindi, pero magiging maganda sana kung ipapaliwanag mo. Sagot niya, na may halong inis dahil sa pabalang nitong sagot. Sabi ni Gui Ang, wala akong pakialam kung anong maganda o hindi. Pinagsabihan siya ni Wung San, kailangan mong matuto mula kay Yul Lang. Si Yul Lang ay agresibo at mayabang, pero kahit papaano ay marunong siyang makipag-usap ng maayos. Walang emosyong sagot ni Gui Ang kauna na iyon na pumalpak sa isang misyon, na hindi natin alam kung buhay pa o hindi. Lumingon siya kay Wung San at mapanghamong tinanong, kung napakatalino mo pala, bakit hindi mo ginalingan para makuha ang posisyon ko? Papunta tayo sa silangang bahagi ng kabundukan ng Ilaw, iyan lang ang kailangan mong malaman. Dahil sa mapagmataas niyang tono, bagamat inis na inis si Wung San at pinili niya na lang na manahimik. Umalis si Gui Ang at umupo sa isang sulok upang mag-meditate at magsanay. Samantala, nag-usap-usap ang mga disipulo dahil sa ipinakita niyang pag-uugali. Puna ng isa, ferentadong yun, iniisip niya na siya ang pinakamagaling dahil lang paborito siya ng Palace Master. Sabi naman ng isa, tingnan mo siya, nag-e-ensayo na naman. Sagot ng isa pang nakapamewang, pinapalaki niya na lagi lahat ng bagay. Sa kabila ng kanilang usap-usapan, naririnig ni Guiyang ang lahat at nagtitimpi siya habang nasa gitna ng pagsasanay. Sabi niya sa isip niya, mga hanggal. Magsalita kayo ng magsalita hanggat gusto nyo. Ni hindi man lang nila naiintindihan ang kahalagahan ng misyong ito. Itinulak tayo palayo ng mga taga-demonic cult, pero ang mga kabundukang ito ay dating nasa ilalim ng ating kapangyarihan. Damilat siya at napuno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Sabi niya sarili, gagamitin namin ang pagkakataong ito para bawiin ang sa amin. At ako ang magsisimula ng misyon sa pagbawi na ito. Nang matapos siya sa pagsasanay, bumalik siya sa kinaroroonan ng iba pang mga disipulo at nagtanong, nasaan ang 2 disipulo na umalis para kumuha ng pagkain? Sarkastiko namang sagot ng isa, paano naman namin malalaman? Tingin ko ginagawa nila ang mga bagay-bagay sa sarili nilang paraan dahil ikaw rin naman ay kumikilos sa sarili mong paraan. Dahil sa sagot nito, nena si Guiyang at napamura na lang sa isip niya, mga walang silbing nilalang. Pamito si Guiyang ng malakas upang tawagin ang kanyang divine celestial form hawk, na agad namang sumulpat mula sa kalangitan. Sa isang iglap, inutusan niya ang lawin na hanapin ang 2 disipulo na nahiwalay sa grupo. Sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa lawin, nagawa niyang makita ang mga tanawin mula sa himpapawid,
animoy mga mata sa itaas na sinisisad ang gubat upang hanapin ang mga nahiwalay na kasama. Makalipas ang ilang saglit, natunton ng lawin ang dalawang disipulo. Bahagyang nena si Gui Ang, sabi niya sa sarili. Nahanap ko na sila. Ano kaya ang ginagawa ng mga hanggal na iyon? Ngunit bigla siyang natigilan ng maramdaman ng malakas na pagyanig ng lupa, halos yumanig ang buong kagubatan sa lakas nito. Agad niyang napagtanto na nasa panganib ang kanilang mga kasama, at tila isang malubhang sitwasyon ang kinakaharap ng mga ito. Sa walang pag-aalinlangan, inutusan niya ang grupo na maghanda, at walang inaksayang oras ang lahat sa pagsunod sa kanyang pangunguna habang mabilis silang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Nang makarating sila sa lugar, nanlaki ang mga mata ni Gui Ang sa kanyang nakita. Tumigil siya sa pagtakbo pati ang mga kasama. Tumambad sa kanila ang bakas ng malaking pagsabog, at sa gitna ng biyak na lupa ay ang mga nakahandusay na katawan ng dalawang kasamang disipulo habang inaapakan ng isang di kilalang lalaki ang binti ng isa. Nakatagpo nila sa unang pagkakataon ng ikatlong batang Panginoon ng Divine Cult. Nakangiting sabi ni Hajun, 1, 2, 3, 4, 6 lahat. Tama, maaasahan talaga ang sekta ng Hao. Nang magtatanong pa lang sana si Gui Ang kung sino siya, hindi niya namalayan na pinatumba na pala ni Hajun ang mga kasama niyang disipulo sa likuran niya, sa sobrang bilis ng kanyang kilos. Napuno ng pagkatakot at sindak ang kanyang mukha nang marinig ang boses nito sa kanyang tabi, na nagtanong, "Sino ako kamo?" Naramdaman niya na lang ang braso nito na nakaakbay sa kanya. Sabi ni Hajun, "Ako ay isang mahalagang tao na nagpunta rito ng ganito kalayo para dukutin kayo lahat." Malagim ang kanyang ngiti, puno ng pagbabanta. Sa muling paghaharap ni Hajun at ang Beast Palace, mas malalakas na mga kalaban ang naghihintay sa kanya. Ano kaya ang plano ni Hajun? Abangan ang nalalapit na laban ni Hajun at ng Beast Palace Master sa mga susunod na kabanata.